Mga tol, sobrang galit itong mga Iranian na to the point na pati yung mga moske, mga tol, ay pinagsusunog na nila. Hindi ko maintindihan, di ba mga ano to, isa lang ang religion nila, pero pati mga moske, mga tol yan o, armed Iranians burn buildings and raid mosque. Sabing gano'n, Supreme Leader says it's all just to please Trump. Naku po, pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga tol, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So mainit na mga balita ngayon mga tol ang ating makikita sa online, lalong-lalo na kung ikaw ay magse-search na mga nangyayari ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. Yung Russia muling itatake ang Ukraine mga tol. Tapos etong Iran nagkakagulo, yung mga protester doon mga tol, nagsusunog na ng mga building. Sabi rito, Donald Trump says he will hit Iran very hard. Yan ang babala ni Donald Trump if people are killed amid widespread protest against its tyrannical regime. No? Kaya siguro mga tol, mas lalong nagwala yung mga tao dahil nagkaroon sila ng lakas lalo ng loob dahil alam nila na kapag sila ay sinaktan, gaganti ang US para sa kanila. Dahil meron pang isang post mga tol, etong si Donald Trump mga tol, eto basahin natin. Sabi rito, Iran is looking at freedom, no? Naghahanap daw ng kalayaan etong Iran, no? Perhaps like never before, the US stands ready to help President Donald J. Trump. So sa tingin ninyo ano ang mga susunod na mangyayari mga tol? So eto panoorin natin, etong mula rito sa The Sun, no? Donald Trump says he will hit Iran very hard if people are killed amid widespread protest against its tyrannical regime, no? Nagagalit na sila doon kay Khamenei at saka siguro sa mga namumuno, no, dito sa Iran. Sabi rito, the country has plunged deeper into chaos as furious protesters ramped up their revolt against hardline rulers on Thursday. Well, bago natin to panoorin na simulan mga kapatid, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga ganito tayong reaction video mga tol. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, nasa 221,000 na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong followers. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Iran has plunged into a nationwide internet blackout as the regime desperately tries to crush the biggest uprising in years. Actually, ngayon ko nga lang nakita na nagkaganito sa Iran mga tol eh. Wala na na to mga kapatid, out of control na, hindi na rin kayang kontrolin pa. Kaya nagkakaganito na. Kasi wala na mga riot police mga ganon. Sinisira nila yung mga gusali, nagsusunog sila ng mga building. The latest wave of unrest sparked by collapsing economy and soaring food prices has turned deadly. So yun ang dahilan, no? Yung pagbagsak ng ekonomiya at saka yung pagtaas ng mga pagkain, presyo ng mga bilihin. Kaya nga sabi, yung cost of living masyadong tumataas kaya nagwawala yung mga tao rito sa Iran. Pero alam ko isa lang ang nila dyan di ba? Religion nila. Human rights groups are reporting dozens have been killed and thousands arrested. So marami na. It comes as Donald Trump says he will hit Iran very hard if people are killed amid widespread protest against its tyrannical regime. So isa pa yang banta ni US President Trump na handa na silang mangialam o handa na silang manghimasok dito sa problema rito sa Iran. May hawak na mga armas Ito yung mga bagay na kahit sa imagination lang, sana hindi mangyari yan dito sa Pilipinas. Well, siguro naman hindi mangyayari mga tol.
No, kasi tinangka na yan dito sa Pilipinas gawin pero hindi rin naman nagtagumpay sa mga bata pa yun eh. Eto iba hindi na to basta-basta millennials oh. Hindi na to mga Gen Z. Mga galit na mamamayan na talaga to. Nagsusunog sila ng building oh. تخریبگر Ito si Khamenei nagsasalita. Pakinggan natin. تخریبگر Last night in Tehran and some other places, a bunch of vandals showed up and destroyed buildings belonging to their own country. آمدن ساختمان So si Ali Khamenei, Iranian supreme leader, متعلق به کشور خودشون رو just to please the US president. So sabi niyang ganun, etong mga protester na to, nagsusunog, nagbavandals, nagkakalat, nangninira ng mga gamit ng kanilang sariling bansa para lang daw sa ikasasaya ng ng US president si Trump. خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد. Grabe Network Connectivity Iran 2026 January 5 to 2026 January 9. Bagsak ang internet mga tol, sinatdown ng internet. The regime has blocked access to the internet to stop activists from organizing protests and to hide the violent chaos. Kaso wala napapanood pa rin natin The regime has blocked access to the internet to stop activities. Ito, nabasa ko na. What began as a desperate cry over the collapsing currency, bumabagsak yung pera nila, spiraled into a nationwide fight for survival. Sinisira na nila yung bandila nila. What began as a desperate... Ito. Sinisira na nila yung bandila nila. Now protests have spread to all 31 provinces with demonstrators toppling statues of regime figures and facing down live fire. Sinusunog na rin nila yung mga statue ng mga leader nila. Grabe Naalala ninyo yung nangyari to sa Hindi naman totally ganito, hindi naman tayo umabot sa ganito Pero yung nangyari to dito sa Manila, 'di ba, last year nung nagkaroon ng rally, September 21 ba 'yon? Nangyari nagkaroon ng rally rito sa Luneta tapos nagkaroon ng riot, mga kabataan kontra pulis, 'di ba? Ang dami ring nasira, mga traffic light, tapos yung mga kalsada, vandals, dahil naman yun sa korupsyon kaya nagagalit yung mga bata. Pero duda ako, syempre, merong orchestrated yun, merong nag-utos dun sa mga yon para manggulo. Kasi wala naman sa natin to Wala naman to sa kultura natin mga tol, kung tutuusin Pero eto ang resulta kasi kapag talagang sobrang malala at ang magiging pa niyan mga tol, pwede na tayo panghimasukan ng ibang bansa o pakialaman tayo ng ibang bansa. Diba? Tapos eto balikan natin yung kanina. Nag-aalok si US President Donald Trump ng tulong sa mga Iranian. Ready to help. Trump hints at direct Iran intervention o pangingialam ng Amerika. Panoorin natin. Dangerous new confrontation. And as the Wala to sa Times of India. chaos spreads, the Khamenei-led regime unleashes a brutal crackdown,
branding protesters U.S. and Israeli agents and blaming them for terrorism and arson across the country. Posting on his So sinisisi niya ang Israel at Amerika na nagsasagawa daw ng terorismo, no? Terror organizers doon sa kanilang lugar. Truth Social platform, the U.S. president wrote that Iran is looking at freedom, perhaps like never before, adding that the United States stands ready to help. The statement offered no details, but its timing was unmistakable. Trump's message came amid nearly 2 weeks of sustained protests across Iran and follows repeated warnings from him that Washington could act if Iranian authorities kill demonstrators. Nagbanta si Trump na titirahin niya itong Iran. Hindi natin alam kung anong pamamaraan pero sabi niya, will hit hard. Sabi niya ganun. Just a day earlier, Iran's supreme leader broke his silence. Ayatollah Ali Khamenei directly targeted Trump, calling him arrogant and accusing him of having blood on his hands. Khamenei warned that history shows rulers are often overthrown at the height of their power. Khamenei then turned his criticism inward. He accused protesters of destroying their own cities to please the president of another country. The unrest, he claimed, was not organic but driven by foreign interests. Grabe. Iranian state media echoed that framing, portraying the demonstrations as a coordinated attempt to destabilize the Islamic Republic from abroad. Ngayon nga, no? Etong mga nagsasagawa ng protesta, ito may kinalaman of orchestrated, 'di ba? Or merong impluwensya ng Amerika kaya ginagawa nila 'to. Sinasabi para daw i-please o pasayahin etong US President. Iranian outlets also reported a major security operation. Tasnim news agency said more than 200 alleged terrorist organizers of unrest had been detained. Authorities claimed large caches of weapons were seized, ranging from firearms and ammunition to grenades and Molotov cocktails. State media said the arrests were a key reason behind a reported decline in protest intensity. While Iran insists it is restoring order, Trump's message has added a volatile new layer. Washington has not outlined what help would look like, but Tehran is treating the statement as confirmation of foreign interference. With mass arrests underway, protests continuing, and rhetoric hardening on both sides, Iran's unrest is no longer just a domestic crisis. It is becoming an international flashpoint. So parang hindi na to basta-basta problema lang ng bansa, no? Hindi na siya basta-basta gano'n. Nagiging ano na siya mga tol. Nagiging lumalawak yung problema na pwedeng ma-involve na rin yung ibang bansa. Kasi tulad nga nung sinasabi rito ni Trump na nakahandang mag-intervene ang Amerika, nakahanda silang mangialam na. No? At nagbabala nga si Trump na kapag sinaktan daw ng gobyerno ng Iran etong mga protesters, pabawi ang Amerika. Siguro bobombahin nila mga tol. Ako po, grabe talaga nangyayari mga tol. Nagsisimula pa lang ang 2026 ha. Ganito na agad yung mga balita ngayon. Iruin niyo yan. Anyway, bilang mga Pilipino mga tol, syempre, hiling natin kahit na magulo rito sa Pilipinas, kahit na punong-puno tayo ng korupsyon, wag naman natin sanang naisin na mauwi tayo no, sa mga ganitong klaseng kaguluhan kasi hindi natin malulutas yung problema bagkos lalo pa nating mapapalala yan di ba? Anyway mga kapatid, pwede kayo magbigay ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.